Kabanata 5061. Habang may pagkakataon pa para sa iyo. Hayaan mo na si Miss Flawless, at ilalabas ko ang mga tao mo dito. Kailangan mong manatili dito pagkatapos nito. Nanunumpa ako sa pangalan ng Golden Cell, sisiguraduhin kong bibigyan ka ng patas na paglilitis. Hindi gaanong matigas ang tono ni Kingsley Quinlan. Sa pangalan ng Golden Cell, tumawa si Harvey York. Wala pang 3 araw na sumali ka, at sinasabi mo na sa akin iyon. Sa tingin mo may karapatan ka bang sabihin yan? May sasabihin ako sa iyo. Kahit na ang pagmumura sa pangalan ng iyong pamilya ay hindi makakatulong sa iyo dito. At saka, naglalaro lang ako dahil gusto kong makita kung paano nyo ako maparalisa sa rule of law. Saka isa pa, ikaw ay ganap na hindi makatwiran sa lahat ng oras. Hindi lang inaresto sina Shay at Prince Gibson para sumuko ako, kundi pinayagan mo pa ang faceless group na gawin ang lahat ng gusto nila sa kanilang dalawa. Inabuso mo ang iyong awtoridad para sa mga personal na bagay, ngunit nakikipag-usap ka sa akin tungkol sa isang makatarungang paglilitis. Sino ang binibiro mo? At saka yung nasa likod mo sobrang involved sa sitwasyon ngayon, di ba? Kung tutuusin, alam mo na ang tunay kong pagkatao. Dapat alam mo na wala ka ring magagawa sa akin kung hindi masyadong seryoso ang mga akusasyon. Dapat masaya ka na ganito ang sitwasyon ngayon, di ba? Kahit barilin mo ako, hindi mo rin kailangang bayaran. Napabuntong hininga si Harvey. Medyo nakakabilib si Blaine John, okay. Si Joseph Bauer, Clyde Osborne, Hector Thompson at Vince York ay hindi tugma para sa kanya. Sa mga prinsipe at young masters ng nangungunang 10 pamilya at 5 nakatagong pamilya, isa siya sa pinakamagaling. Nakaramdam ng kaunting pagmamalaki si Kingsley matapos marinig ang papuri ni Harvey. Naisip niyang medyo kahanga-hanga ang lalaking hinahangaan niya. Tama na ang kalokohan, Harvey. Bulalas ni Kingsley pagkatapos huminga ng malalim. Hayaan mo siya at sumuko. Ito ang iyong pinakamahusay na pagpipilian. Kung tutuusin, mayroon kaming magandang dahilan. May mga baril din kami. Kung talagang pipilitin mong lumaban, gagawin mo na si Miss Flawless kasama na mamamatay. Hindi naman ako maaapektuhan. Kung hindi ka pa rin susuko, huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari. Huwag pansinin ako, lahat. Tawag ni Flawless para makipagtambol kay Kingsley. Patayin ang assassin na ito. Ipaghiganti mo ang kapatid ko. Siyempre, dahil walang paraan upang baligtarin ang sitwasyon, ang mamatay kasama si Harvey ang pinakamahusay na pagpipilian. Ikan-away ni Maisie Xavier ang kanyang kamay bago humakbang ang mga lalaking naka-red uniform na nakataas ang baril. Sa puntong ito, wala nang mas mahusay na opsyon kaysa kumilos. Bam! Bago pa makagawa ang mga tao, may parang tinamaan. Isang maliwanag na liwanag ang sumisikat bago marinig ang tunog ng makina ng sasakyan. Isang Toyota Prado ang dumaan na may hindi masabing pangangibabaw. Sabay tumayo sa sasakyan at nagsalita. Ang gumaganap na pinuno ng sangay ng Heaven's Gate sa Golden Sands, si Darwin Gibson, ay narito upang salubungin ang Golden Cell. Isang Toyota Prado na may V12 na makina ang nagmaneho mula sa magkabilang gilid, kasama ang mga salita ni Darwin. Ang mga sasakyan ay malinaw na binago na may malaking kapangyarihan at hindi maarak na depensa. Ang mga headlight ay nagbibigay liwanag din sa buong lugar. Sa sandaling bumukas ang pinto ng kotse, hindi mabilang na mga tao ang dumagsa sa buong lugar. Ang mga taong iyon ay may hawak na mga espada at baril na may napakabangis na ekspresyon, na parabang sila ay maninira ng Golden Cell. Si Kingsley Quinlan at ang iba ay nagpakita ng malungkot na ekspresyon. Hindi nila inaasahan na magiging ganito kadominante si Darwin na nagdadala ng grupo ng mga tao dito para magpakitang gilas. Kung tutuusin, matagal nang nakulong si Quill Gibson sa Heaven's Gate. Kung hindi makapagbigay ng paliwanag si Darwin sa Heaven's Gate para sa pagdadala ng napakaraming tao dito, siya ay hahantong sa pagpapakamatay. Medyo nakakabilib, Miss Kingsley. Ginamit mo na ang pamilya Gibson bilang sakripisyo noong kinuha mo ang posisyon. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob?
Kalmadong bumaba ng sasakyan si Darwin at sumaludo kay Harvey mula sa malayo bago tumingin kay Kensley ng malamig. Kumunat ang noo ni Kensley. Anong ibig mong sabihin dyan? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na pumasok sa isang mahalagang lugar? Gusto mo bang mamatay? Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Darwin. Ngayon, bakit mo nasabi yan? Nandito lang kami para batiin ka. Masama bang gawin iyon? Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Kensley. Sa tingin mo ba madadala mo ang napakaraming tao dito ng ganito? Akala mo magagawa mo lahat ng gusto mo dahil lang galing ka sa Holy Martial Arts Training Ground. May sasabihin ako sa'yo. Malamang nalulunukin ko ang aking mga salita kapag nagpakita ang isang pangunahing disipulo ng Heaven's Gate sa harap ko. Ngunit hindi ka karapat-dapat. Kahit barilin kita ngayon, may ipapadala ang Heaven's Gate dito para lang humingi ng tawad. Ang Golden Cell ay isang sangay ng Dragon Cell. Ang Dragon Cell, Dragon Palace, Longmen, at Dragon Guards ay ang apat na haligi ng bansa. Natural meron sila sa kanilang sariling espesyal na katayuan at awtoridad. Halimbawa, responsable ang Dragon Cell sa pagtupad ng mga parusa. Katulad ng Secret Police, mayroon silang pribilehiyong gumawa ng aksyon bago maghain ng ulat. Ang Heaven's Gate ay may mahusay na reputasyon, ngunit si Darwin ay ibang kwento. Bilang pansamantalang warden ng Golden Cell, malinaw na nangunguna si Kensley. Clap, clap, clap. Hindi nakakagulat na sabihin ng mga tao na ang nangungunang 10 pamilya ay puno ng mga kahangahangang tao. Kalmadong ngumiti si Darwin. Ginamit mo na ang identity mo para i-pressure ako nung nagkita tayo. Kahit sinong ordinaryong tao ay matatakot sa ngayon na mamatay. Pero huwag kalimutan, hindi rin ako madaling i-target. Likas na mayroon akong isang bagay na hindi ko baliwalain ang awtoridad ng Golden Cell. Ang badge ng pinuno ay may awtoridad na katulad ng mismong pinuno. Ang may hawak ng badge ang magiging acting chief. Ang sinumang sumalungat sa gumaganap na pinuno ay mararamdaman ang galit ng 10,000 mga disipulo ng sangay ng Golden Sands. Galit na ikinaway ni Darwin ang kanyang kamay. Tikman mo ang aming galit. Tikman mo ang aming galit. Sigaw ng mga alagad na may layuning pumatay. Agad namang nagpalit ng ekspresyon si Carver Ruiz at ang iba matapos makita ang eksenang iyon. Karaniwan, kahit na 3 Darwins ay hindi magpapatalsik kay Kensley Quinlan. Wala man lang magawa sa kanya ang identity niya. Ngunit may kakaiba sa oras na iyon. Dumating si Darwin Gibson bilang pinuno upang protektahan ang kanyang mga tao. Sa madaling salita, nandito siya para sa hustisya. Sa ganitong sitwasyon, ang pagsalungat sa kanya ay walang kabuluhan. Anuman ang iniisip ng Heaven's Gate tungkol sa sitwasyong ito, ang mga tao ay lalaban hanggang sa mapait na wakas para sa kanilang reputasyon. Matapos makita ang tanawin, hindi maiwasan ni Harvey York na humanga kay Darwin. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kahanga si Darwin sa sandaling kumilos siya. Kahit na ang tunay na warden ng Golden Cell ay malamang na hindi alam kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Lalo na yung implementing warden. Are you trying to fight me, Darwin? Nakakatakot ang itsura ni Kensley. Pinuprotektahan mo ba ang acting chief? Anong kalokohan? At saka, kahit totoo yun, anong karapatan mong gawin lahat ng gusto mo? Hindi mo ba alam kung sino ang nasa likod ko? Gusto mo bang tumira ang pamilya mo sa Golden Sands? Dahil nandito ako, dapat malinaw na handa na ako. Sagot ni Darwin. Tinawag ko na ang aking amo bago ito. Pumayag siya na hayaan akong kumilos. Kung hindi lang, sa tingin mo ba ay dinala ko ang ganito karaming tao dito noong una? Kung tungkol sa acting head, ayan, dyan. Pagkatapos, magalang na tumingin si Darwin kay Harvey. Maaari mo akong pagdudahan. Maaari mo rin akong isumbong sa Martial Arts Alliance kung hindi ka nasisiyahan sa akin. Pero kailangan mong bitawan, kahit anong mangyari. Kung hindi, lalabanan ka namin hanggang sa mapait na wakas. Naningkit ang mga mata ni Kensley bago siya nagpakita ng galit na tingin. Paano mo mapapatunayan? Sa mga salita mo lang.
Kung ganoon, naisip mo na ba ang mga kahihinatnan ng paggawa ng isang bagay? Ang paggaya sa head ay magdadala sa iyo ng malaking problema, alam mo ba? Si Sir York ang may badge niyan. Ilang taon na namin siya, at ngayon ang badge ay nasa kanyang mga kamay. Kung hindi siya ang chief executive, kung gayon sino pa? Talaga bang hahawakan ng pamilya mo ang napakalaking responsibilidad? Kaya mo ba iyon? May mga ilang bagay lamang na dapat gawin ng isang ginoo, cool na sagot ni Darwin. Tumulong si Sir York sa aming pamilya. Sa puntong ito, malinaw na kailangan naming suportahan ito ng buong lakas. Alinman, hayaan mo ito, at tayo ay maghiwalay ng landas. O tingnan natin kung mas maganda ang Golden Cell o Heaven's Gate. Si Darwin ay mukhang handa na siyang lumaban hanggang kamatayan. Hindi man lang niya binanggit si Prince Gibson o si Shay Gibson. Kung tutuusin, naiintindihan niya na hindi sila ang dahilan kung bakit siya dumating. Si Harvey ang misyon. Bago pa makapagsalita ng galit si Kensley ay agad siyang pinutol ni Maisie Xavier. Gaano ka kawalang muwang, Darwin? Hindi na natin pag-uusapan ang paglabas niya sa bilangguan. Kailangan pa namin ng paliwanag kung bakit niya pinatay si Ang at Nameless. Hindi namin basta-basta mapapalabas ang isang sospek ng walang dahilan. Tama, hindi pwedeng mamatay ang kapatid ko ng walang dahilan. Si Flawless na bulalas. Daan-daang mga tao mula sa Faceless Group ay hindi maaaring mamatay sa walang kabuluhan. Ang lalaking iyon, si Ang, ay isang monghe din. How dare Harvey do something to him? Ito ay talagang kasuklam-suklam. Walang kamali-mali na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, naghahanda na tapusin si Harvey York anumang oras. Kung pinatay niya si Ang, gagawin niya ito ng elegante, sagot ni Darwin Gibson. Dahil itinatanggi niya ang akusasyon, hindi mo mapapatunayan na ginawa niya iyon kahit sa bundok na ebidensya. Ikaw naman, palagi nang pumapatay ng mga tao ang Faceless Group. Sa tingin mo ba may karapatan kang ilabas ang bibig mo dito? Sa puntong ito, hindi ka dito pinapansin. Ikaw, siya ay nagngangalit sa galit. Si Faceless, na kanina patahimik, ay humakbang paharap bago malamig na tumingin kay Darwin. Kahit pumunta si Quill Gibson dito ngayon, hindi ka papayagang kunin si Harvey. Huwag mong isipin na makakapasok ka dito dahil lang sa may leader's badge ka. Kilala ko ang panlabas na elder ng Heaven's Gate kung tutuusin. Tatawagan ko siya ngayon din. We were good friends noon. Gusto kong makita kung ang iyong nakakatawang badge ay may mas mataas na katayuan kaysa sa panlabas na elder. Nagsimula ng mag-dial ng numero si Faceless. Napangiti sina Kensley Quinlan at Maisie Xavier matapos makita ang eksena. Mukha namang maangas si Kensley habang sinusukat niya si Darwin. Mukhang hindi mo mapoprotektahan si Harvey sa ganitong klase ng kapangyarihan, Darwin. Kung ako sa'yo, tatalikod na ako at aalis imbes na ibuka ang bibig ko. Kung hindi, baka masira mo ang buong kinabukasan mo dahil dito. Naningkit ang mga mata ni Darwin nang marinig ang mga salitang iyon. Siyempre, alam din niya kung gaano kalakas ang lakas ng panlabas na matatanda noon. Kaya naman, huminga ng malalim si Darwin bago muling nakabawi. Hindi ko inaasahan na ang mataas at makapangyarihang Golden Cell ay kasangkot sa Evermore. Sabi niya, na nanliit ang mata sa kay Kensley. Iminumungkahi ko na huwag mong tawagan iyon, Faceless. Kung hindi, baka hindi mapanatili ng ating mahal na elder ang kanyang posisyon. Agad namang nagpalit ng ekspresyon si Kensley at ang iba. Tumawag pa rin si Faceless habang hindi pinapansin ang babala. Mas mainam na itigil ang paninirang puri na ito nang walang matibay na ebidensya. Ang Faceless Group ay hindi kasali sa Evermore. Ang alam ko lang, mamamatay ka dahil sa kayabangan mo ngayon. Huminga ng malalim si Darwin bago dinurog ang kanyang cellphone gamit ang kanyang mga kamay. Nagpahayag siya na hindi na siya tatanggap ng kahit isang tawag sa telepono pagkatapos nito. Ang Evermore ay palaging nagdudulot ng gulo, sinusubukan ng husto ang punong ehekutibo, sabi ni Darwin habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at naghahanda para gawin ang lahat. Ihanda ang inyong sarili, lahat. Magkasama lahat.
Siyempre, inilagay ni Darwin ang lahat ng kanyang taya kay Harvey. Hindi lang siya pumanig kay Harvey, plano rin niyang tahakin ang landas na ito kahit anong mangyari. Napahinto si Faceless sa pagtawag matapos makita ang matalim na tingin ni Darwin. Alam niyang walang pagbabago ang tawag. Dahil binalak na ni Darwin na lumaban hanggang dulo, bakit pa mag-aaksaya ng oras? Kabanata 5065. Huminga ng malalim si Kingsley Quinlan matapos makita ang laban na magaganap. Okay, dahil hindi susuko si Darwin Gibson, tingnan natin kung sino ang matatakot kung kanino. Makinig ka sa utos mo, Golden Cell. Patayin ang bawat nang hihimasok. Humigit kumulang 100 tao ang lumitaw nang wala sa oras matapos marinig ang kanyang utos. Ang bilang ay hindi gaanong kumpara sa sangay ng Golden Sands ng Heaven's Gate, ngunit ito ay kahanga-hanga pa rin. Kasama ng mga baril na kumikinang sa mga bintana sa paligid ng lugar, ito ay nagpapatunay na plano ni Kingsley na makipaglaban. Pagkatapos, tumingin siya kay Harvey York bago huminga ng malalim na may mariin na ekspresyon. Binibigyan kita ng extra time, Harvey. 1 minuto. Kung hindi ka sumuko pagkatapos ng 1 minuto, mamamatay ang lahat dito. Hinaway ni Kingsley ang kanyang kamay bago itinutok agad ng mga tao sa paligid ang kanilang mga baril kay Harvey. Isang nakakatawang ekspresyon ang ipinakita ni Harvey. Sigurado ka bang mapapatay mo ako sa ganito lang? Huwag kalimutan, ako ang kinatawan ng York. Ikaw ay walang muwang kung sa tingin mo ay maaari mo akong patayin sa ganitong paraan. Siguro hindi kita kayang patayin, ngunit tiyak na mamamatay sina Prince Gibson, Shay, at Darwin. Bulalas ni Kingsley. Hinaway niya ang kamay pagkatapos nito. Ang tunog ng isang safety lock na tinanggal mula sa isang baril ay narinig bago ang amoy ng pulbures sa buong lugar. Nauubusan na kayo ng oras. 3 segundo. Sumigaw si Kingsley sa taas ng kanyang baga na wala pang 5 segundo ang natitira. Pagkatapos, maririnig pa rin sa boses niya ang kawalan ng pag-asa. 3, 2, bam! Agad na nawasak ang bubong ng pulang Jeep Wrangler. Lumipad ang mga tipak ng salamin bago naramdaman ng karamihan sa mga tao sa Golden Cell ang matinding sakit sa kanilang mga pulso nang malaglag nila ang kanilang mga baril. Pagkatapos, isang matandang lalaki ang nagpakita sa harap ng lahat. Pagkatapos ay tinapik niya ang likod niya bago umubo. Karaniwan wala akong pakialam kung mag-away kayo sa teritoryo ko. Ngunit paano ka pa rin magdulot ng kaguluhan sa akin nang palawakin ko ang aking impluwensya sa Walls Inn? Wala ka talagang respeto sa pamilya Braff. Hindi mo rin ginag-alang si Big Boss, di ba? Ano? Minamaliit na ba kami ng mga maliliit na fries dahil lang ang pamilya Braff ay hindi kabilang sa nangungunang 10 pamilya? Pinuno ng pamilya Braff, ang unang utos sa Golden Sands. Si Eliel Braff mismo. Walang inaasahan na ang mukhang may sakit na head ng pamilyang Braff ay talagang ang Diyos ng digmaan. Pagkatapos ng lahat, tanging ang Diyos ng digmaan ang maaaring mahulog mula sa taas na 100 talampakan ng basta-basta tulad nito. Natahimik ang lahat habang patuloy na lumilipat ang kanilang mga mata sa paligid. Sa wakas ay napagtanto ng mga tinatawag na eksperto kung gaano kalaki ang pagkakaiba nila sa isang tunay na dalubhasa. Maging si Faceless, na nanatiling kalmado sa buong panahon, ay nagpakita ng bahagyang pagkagulat. Akala niya nag-iingat siya, ngunit hindi niya inaasahan na itatago ni Eliel Braff ang gayong nakakagulat na kapangyarihan mula sa lahat ng oras. Nang hindi nag-iisip, hindi niya maiwasang mapa-atres, at naghahanda na lumabas sa lugar na iyon anumang oras. Sina Kingsley Quinlan at Maisie Xavier, na sarap na kumilos, ay nakaramdam ng matinding pagkahilo sa puntong ito. Naisip nila na ang kanilang perpektong plano ay maaaring magdala kay Harvey York sa isang sulok. Gayunpaman, ang pagpasok ni Eliel na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan, pati na rin ang katayuan at posisyon na kanyang kinakatawan, ay nagparamdam kay Kingsley na napakawalang magawa. Walang nang ahas na sumalungat sa numero 1 tao sa lungsod, na nanatiling tahimik sa lahat ng oras. Napabuntong hininga si Harvey na may pagtataka sa mukha.
tulad ng inaasahan sa isang tusong matandang Zorro. Hindi nakakagulat na ang pamilya Braff ay naging pinuno ng pamilyang Hermit. Ano, hindi lang ikaw ang sumusuway sa mga batas ng sarili kong teritoryo, kundi plano mo ring baluktutin ang katotohanan. Humihingi ka na ba ng permiso ko? Tumango si Eliel kay Harvey bago ibinaling ang tingin kay Kensley. Nagsalita siya ng may kalmadong tono at banayad ng ngiti, ngunit sapat na ang kanyang hindi masabi na aura para maramdaman ng mga tao na mas suffocated. Si Maisie ay isang napakasungit na babae, ngunit hindi siya makapagsalita nang mabilis siyang huminga. O sa halip, wala siyang lakas ng loob na gawin ang ganoong bagay. Natatakot siyang masampal siya ni Eliel. Matamlay talaga si Kensley. Ang kanyang pinakamalaking suporta ay si Blaine John, isang Diyos ng digmaan. Pagkapikita pa lang niya ng lakas ay agad na nagtago ang warden. Ito ay sapat na upang ipakita kung gaano kalakas ang mga Diyos sa digmaan. Ganun pa man, hindi niya akalain na ang lalaking minamaliit ni Blaine na si Eliel ay isa ding God of War. Parang pinapuna niya ang buong sitwasyon. Hindi alam ni Kensley ang isasagot. Nagsisimula na siyang magsisi na hindi niya pinatay si Harvey nang magkaroon siya ng pagkakataon. Kung tutuusin, hindi nagkukwento ang mga patay. Pinikit ni Eliel ang kanyang mga mata matapos marinig na walang nagsasalita. Nandito ako ngayon. Ele-lecture mo ba ako tungkol sa rules? Ang lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan lamang, Mr. Braff. Iyon lang ang nangyari. Mabilis na sumagot si Carver Ruiz bago sumenyas ang lahat na ibaba ang kanilang mga baril. Naglabas ka ng crossbow pero sinasabi mo na ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Sa tingin mo ba ako ay isang tanga o ano? Napatapak si Eliel sa lupa bago lumipad pasulong ang hindi mabilang na mga tipak ng salamin. Ang mga hiyawan ng sakit ay narinig kung saan-saan habang ang mga tao sa Golden Cell ay bumagsak sa lupa sa kanilang mga tuhod. Kasabay nito ang pagwagayway ng kamay ni Eliel bago lumipad ang isa pang piraso ng salamin patungo sa mataas na gusali. Isang mahinang ungol ang nanggaling sa loob. Sa pagkakakilanlan ni Eliel, hindi siya dapat pumatay ng sinuman, ngunit ito ay sapat na. Ilang sandali pa ay tumanggo siya kay Harvey. Ngumiti si Harvey bago binitawan si Flawless. Sumuray-suray si Flawless sa tabi ni Faceless bago nagpakita ng paghihiganti nang makita si Harvey. Hinaway-kaway ni Darwin ang kanyang kamay habang ang kanyang mga tauhan ay nagmamadaling protektahan si Harvey at ang iba pa. Nagsimulang tumahimik ang kapaligiran, ngunit alam ng lahat na hindi ganoon kadaling magtatapos ang sitwasyon kay Eliel. Hello, Mr. Braff. Ako si Kensley Quinlan. Ako ay isang direktang inapo ng pamilya, at ang taong namamahala sa Golden Cell. Bilang pansamantalang warden, ang mga tao sa Golden Cell ay hindi maglakas loob na magsalita pagkatapos makita ang nangingibabaw na saloobin ni Eliel Braff. Mabilis na kinuha ni Kensley na huminga ng malalim bago naglakad sa harap ng karamihan. Ang Golden Cell ay palaging isang masunurin sa batas at patas na organisasyon. Dala lang namin ang aming mga armas dahil tumanggi si Harvey York na makipagtulungan sa amin. May na-hostage pa siya para lang makaalis dito. Ang sangay ng Golden Sands ng Heaven's Gate ay pumasok pa rito para lang palibutan kami. Sila ay mga taong hindi makatwiran. Inilabas namin ang aming mga crossbows dahil kailangan namin. Kung talagang narito ka para itaguyod ang hustisya, dapat ay pinabagsak mo si Harvey. Siyempre, si Eliel ang Diyos ng digmaan at ang namamahala sa lungsod. Gayunpaman, bumalik si Kensley sa kanyang katinuan pagkatapos ng unang pagkabigla. Paano kung si Eliel ang Diyos ng digmaan? Mayroon din akong sumusuporta sa mas bata sa akin. Base sa lakas lang, siguradong mas malakas si Blaine. Kung potensyal ang pag-uusapan, kayang talunin ni Blaine si Eliel. Pagkatapos ng lahat, dapat magbigay galang ang sinuman sa gayong batang Diyos ng digmaan. Gusto mo ibaba ko si Sir York? Bahagyang ngumiti si Eliel habang nakatingin kay Kensley. Sa tingin mo ba hindi ko alam kung ano talaga ang nangyayari dito? Ikaw, sa lahat ng tao, dapat alam mo kung sino ang hindi makatwiran. Wala pang 3 araw na nandito ka,
Kinakausap mo na ako na parang burokrata. Ang cute. Nagpakita ng malamig na ekspresyon si Kensley matapos marinig ang sinabi ni Eliel. Hindi ako mangangahas na gawin iyon sa iyo, Mr. Braff. Kung tutuusin, ikaw ang pinakamataas na awtoridad na umiiral sa lungsod na ito. Pero huwag kalimutan, ang 4 na haligi ng estado ay kumikilos sa labas ng palasyo ng hari. Ikaw ang unang namumuno dito, pero hindi ka namin amo. Ang katotohanan ay nakatakas si Harvey mula sa bilangguan at nasugatan ang iba ng walang pagsasaalang-alang sa batas. Bawat pangyayari na ginagawa niya ay may ebidensya. Kung gusto mong makisali, wala rin kaming gagawin. At saka, naisip mo na ba ang kahihinatnan ng paggawa ng isang bagay? Magiging isa ka sa 9 na matatanda. Mas gugustuhin mo bang isakripisyo ang iyong sarili at ang kinabukasan ng iyong pamilya para sa isang tagalabas? Sinukat ni Eliel si Kensley bago pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Hindi lamang ang iyong kakayahang magsalita, ang iyong kakayahang magpakita ng mga bagay ay napakahusay din. Minamaliit kita, sayang naman at wala akong oras sa mga laro mo. Kung may pruweba ka, ipakita mo lang. Kung hindi mo kaya, aalisin ko na si Sir York dito. Dapat magpaliwanag din sa akin ang nasa likod mo. Kung hindi ka nasisiyahan dito, mangyaring iulat ito sa palasyo. Sabihin mo ito kay Big Boss. Kung tutusin, kayong mga mula sa nangungunang 10 pamilya ay may karapatan. Ayoko namang pumunta sa Walls Inn. Dapat siguro akong magpasalamat para dito. Muling nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Kensley. Hindi niya inaasahan na mananatiling ganito katahimik si Eliel matapos marinig ang mga sinabi nito. Maya-maya pa, ibinaling ni Eliel Braff ang kanyang tingin kay Harvey York, na nakangiti. Magsisimula na ba tayo, Sir York? Hindi na kailangang mag-aksaya pa ng oras sa kanila. Sa sandaling magsasalita na si Harvey, tumalon si Flawless mula sa likod ni Faceless, na may magandang baril na nakatutok sa kay Harvey. Anong ibig sabihin nito, Eliel? Pinatay niya ang kapatid ko. Naparalisa ang mga paa ko dahil sa kanya. Mamatay na sana ako ngayon kung hindi ako sinuwerte. Bilang pamilya ng biktima, natural lang na dalhin ko si Harvey sa korte. Kung susundin mo ang batas, hindi mo siya dapat ilayo. O sinasabi mo na ang isang lalaki na magiging isa sa 9 na matanda ay maaaring baliwalain ang lahat ng iyon. Kung ganoon ang kaso, hindi patas ang bansang ito. Mag-isip ka ng mabuti, Eliel. Kinakatawan mo ang mukha ng buong korte ng hari. Habang nagsasalita si Flawless, lalo siyang nabalisa. Gusto niya talagang hilahin ang gatilyo para tapusin si Harvey kaagad doon. Sa kabila noon, pinilit niyang bumalik sa natitira sa kanyang katinoan. Kung binaril niya talaga si Harvey, palalakihin niya ang gulo. Huminga ng malalim si Faceless matapos makita ang kanyang anak na mag-isang lumalabas. Mr. Braff, hindi mo makukumbansi ang karamihan sa paggawa nito. Sa katayuan at lakas mo, walang makakapigil sa iyo kung gusto mong ilayo si Harvey. Pero may naisip ka ba? Kailangang tiisin ni Harvey ang mga akusasyong ito sa buong buhay niya. Magiging kaaway din kayo ng Golden Cell. Naisip mo na ba ang mga ganitong kahihinatnan? Iniisip ko. Tinatakot mo ba ako? Napangiti si Eliel habang binalik ang tingin kay Faceless. Sa lahat ng tao, dapat alam mo kung bakit namatay ang anak mo. Dahil pumunta ka dito upang makakuha ng isang piraso ng aksyon kapalit ng mga kapangyarihan na sumuporta sa iyo. Kung ganoon ay dapat aminin mo man lang ang pagkatalo. Hindi ka lang natalo, nandito ka pa rin sinusubukang baguhin ang katotohanan iyon kahit papaano. Bukod sa mababa ang tingin ko sa iyo, ano pa ang gusto mong marating dito? Gusto mong kumbansihin ko ang karamihan. Kailan naging karapat-dapat ang isang tulad mo na magsalita para sa kanila? Ano ang magagawa mo kung gusto kong isama si Sir York? Hindi siya makakaalis. Si Flawless na bulalas. Si Kensley Quinlan ay nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon matapos marinig ang mga salitang iyon. Isusumbong ko ang iyong mga aksyon sa Warden, Mr. Braff. Kapag nangyari iyon, tingnan natin kung ako ang magpapaliwanag o vice versa. Ilalabas mo ang Warden. Hamalakhak si Eliel.
Sinusubukan mo bang pigilan ako? Okay, bibigyan kita ng pagkakataon. Tawagan mo ang warden dito. Maghihintay ako. Naningkit ang mata ni Kensley. Para siyang langgam sa mainit na kawali. Wala na siyang ibang pagpipilian. Pinindot niya ang isang numero habang walang tigil na nanginginig, ngunit hindi siya naglakas loob na tumawag. Hindi dahil sa takot siya. Alam niyang mali siya. Kung tatawagin niya ang warden, na kilala sa kanyang pagkamatuwid, maaaring siya ang mamamatay. Kung tutuusin, walang obligasyon ng warden na protektahan siya ng buong lakas dahil ilang araw pa lang siyang sumali. Saglit na kumikislap ang mga mata ni Kensley. Tama na, Mr. Braff. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Sapat na, hamalakhak si Eliel Braff. Sabi ko bibigyan kita ng chance, pero hindi mo ko kunin. Ano ang dapat kong gawin kung mangyari iyon? Dahil hindi ka naman tatawag, halatang inosente si Harvey. Dito na tayo magtatapos. Utusan mo ang iyong mga tauhan na umalis. Matapos makita si Eliel na kumilos ng dominanti, si Kensley Quinlan ay napuno ng takot at galit. Okay. Malamig niyang bulalas. Dahil po protektahan mo pa rin siya, hahayaan na kita. Kahit na, there will always be a chance for us to meet again. Ang nangyari, mauulit. Dito na natin tatapusin. Ngunit malulutas namin ang problemang ito sa lalong madaling panahon o huli. Ikanaway ni Kensley ang kanyang kamay na may nakakatakot na ekspresyon. Naiinis si Mrs. Xavier at ang iba, pero walang ibang pagpipilian kundi ang tumabi. Ang mga tao mula sa Golden Cell ay talagang dehado. Nagtrabaho sila sa organisasyon sa loob ng maraming taon, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakaranas sila ng ganoong pagkatalo. Hindi lamang sila tuluyang nawasak, ngunit napilitan din silang magbigay daan. Halatang hindi nasisiyahan ng mga lalaking nakauniporme kay Kensley. Napabuntong hininga si Carver Ruiz matapos makita ang eksenang iyon. Plano ni Kensley na umangat sa kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsasamantala sa sitwasyon ni Harvey, ngunit hindi lamang siya nabigo na magtatag ng awtoridad sa pagdating ni Eliel, ngunit siya rin ay nagiging sanhi ng kahihiyan para sa organisasyon. Sa puntong ito, mahihirapan siyang manatili ng matagal sa kanyang posisyon. Nakahinga ng maluwag sina Darwin Gibson, Prince Gibson, Shay Gibson at iba pa. Sa kabutihang palad, natapos ang mga bagay sa ganitong paraan kahit na lumala ang sitwasyon. Kung ikukumpara sa pagdanak ng dugo, ito ay mas mabuti. Paalisan mo sila dito, Darwin, mahinahong sabi ni Harvey. Ako na ang bahala sa iba. Hindi natin pwedeng pabayaan ang mga taong ito. Ang mahinahong mga salita ni Harvey ay napuno ng isang malakas na pakiramdam ng awtoridad. Natahimik si Eliel bago tumingin ng kakaiba kay Harvey. Ginamit niya ang lahat para protektahan si Harvey. Pero pinilit niyang manatili. Natigilan si Darwin at ang iba pa habang nakatingin kay Harvey na hindi makapaniwala. Natigilan si Kensley at ang iba pa sa kinauupuan, kumikislap ang kanilang mga mata nang papaalis na sila. Dahan-dahan siyang lumingon ng may paghihiganti habang tinatawag ang pangalan ni Harvey. Mas alam mo kung kailan titigil. Huwag mong ipilit ang swerte mo. Huwag mo kaming subukang pagsamantalahan. Sa tingin mo ba makakatakas ka sa sitwasyong ito nang hindi nasaktan kung gagawin mo? Napabuntong hininga si Harvey. Kung ito ay sa pagitan lang natin, hindi ito dapat maging big deal. Kahit na, sinisiraan mo ang kinatawan ng Marshall Alliance ng bansang ito. Kami ay kumakatawan sa kaluwalhatian ng bansa kasama ang martial arts nito. Bale masira lang ang reputasyon ko, pero hindi maghahirap ang bansa dahil dito. Magpaliwanag ka man sa akin. O ako mismo ang gagawa. Ibubunyag ko ang buong katotohanan ngayon din. Kabanata 570. Tatanggap kami ng mga kahihinatnan bilang resulta ng aming sariling mga aksyon, tama ba? Gusto mong ayusin ang score mamaya. Mukhang kalmado si Harvey York. Sorry, pero hindi ako interesado dyan. Nakikitungo ako sa sitwasyon ngayon.
Saglit na nagpakita ng malungkot na ekspresyon si Kensley Quinlan. Paano mo gustong gawin iyon? Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Harvey. Siyempre, gusto kong lumuhad ka at humingi ng tawad sa ngalan ng Dragon Cell para aminin ang pagkakamali mo. Ito ay para ipaalam sa mga taong sumusuporta sa iyo, na may kahihinatnan ang kanyang mga aksyon. Sa lahat ng paratang na binigay mo sa akin. Kung may pruweba ka, ipakita mo ngayon. Naniniwala ako na kasama si Mr. Braff dito. Lahat ay makakakuha ng patas na paglilitis na nararapat sa kanila. Kinagat ni Kensley ang kanyang mga ngipin. Kakampi mo na si Mr. Braff. At narito ka nagbibiro tungkol sa hustisya. Oh, hindi ka naniniwala kay Mr. Braff. Napangiti si Harvey. Tapos, may isa pa akong mungkahi. Tipunin natin ang lahat ng kinatawan mula sa 4 na haligi ng bansa para masolusyonan ang problemang ito. Kung mapatunayan mo akong nagkasala, magkukulong pa ako maya-maya. Wala rin akong pakialam na barilin ako. Ngunit kung wala kang mapatunayan, ang isang maninirang puri ay dapat parusahan sa parehong paraan. Kinaladkad ni Harvey ang kanyang hinlalaki sa kanyang lalamunan. Kung tama ang pagkakaalala ko, walang katapusang letigo ng katawan ko hanggang sa mamatay ako. Mabait akong tao, hindi ko lang gagawin iyon pagkatapos kayong mamatay, susubukan kong humanap ng magandang lugar para ilibing ang inyong mga katawan. Tapos, sinulyapan ni Harvey sina Kensley, Mizzy Xavier, Faceless, Flawless, Carver Ruiz, at iba pa. Sa bawat oras na inilipat ni Harvey ang kanyang tingin, ang mga ekspresyon ng mga tao ay nagiging mas madilim sa 1 minuto. Siyempre, wala siyang balak ilibing ang pala. Sa halip, ginamit niya ang pagkakataong ito para tanggalin ang lahat minsan at para sa lahat. Sandaling natahimik si Eliel Braff bago siya humagalpak ng tawa nang maalala ang 4 na haligi ng estado. Makitid talaga ang isip ko. Katulad ng sinabi ni Sir York. Dahil ang reputasyon ng Martial Arts Alliance ay nakataya, kung gayon, hihilingin natin sa 4 na haligi na tasahin ang sitwasyon. Ako mismo ang tatawag sa Panginoon ng lahat ng mga haligi. Sa bilis nila, wala pang kalahating araw ay nandito na sila. Sa ganoong paraan, sa wakas ay makikita na natin kung sino ang tama. Si Kensley ay parang nakakagat ng mapait na baga. Bumaon ang isang daliri niya sa palad niya. Unti-unting tumutulo ang dugo, ngunit hindi niya napansin. Naningkit ang mga mata ni Faceless. Bilang isang SAVE member ng Evermore, alam niya na ang sitwasyong ito ay makakakuha ng patas na paglilitis kung ang 4 na mga haligi ng bansa ay nagpakita. Nasangkot si Harvey sa pagkamatay ni Nameless. Ngunit ang Island Nation at ang pamilyang Tsuchimikado din. Si Harvey ay hindi lamang ituturing na inosente, ngunit siya rin ay gagawaran para sa kanyang mga nagawa. Ang tanging paraan para makaalis sa sitwasyong ito ay ang kontrolin ng 4 na Pillar Masters. Walang iniisip na sumulyap si Faceless kay Kensley bago nagpadala ng mensahe sa kanyang cellphone. Nabawi ni Kensley ang kanyang pagkakalmado bago ginawa ang pareho.